It's beginning to look a lot like Christmas. Oh no! Hello guys! Welcome to my channel. So for today, ang gusto kong pag-usapan natin is kung ano-ano ba yung mga Christmas traditions na nami-miss naming mga OFW na wala sa Pilipinas. So for context guys, ang huli kong Pasko sa Pilipinas is noong 2015 pa. So, 2025 na ngayon. So, 10 years na akong hindi nakakapag-celebrate ng Pasko sa Pilipinas. And taga Pampanga ako. So, alam naman natin na yung Pampanga is siya ang Christmas capital of the Philippines. So, pag nasa Pampanga ka, ramdam na ramdam mo talaga yung simoy at diwa ng Pasko pag nasa Pampanga ka. I'm pretty sure kahit naman sa ibang mga lalawigan sa Pilipinas, ganun din. Pero since Pampangan ako, and sa Pampanga ako nakatira, yung mga tradition na sa Pampanga nakikita, ang gusto kong i-share sa inyo. So, halika, umpisa na natin yung ating listahan. So magbibigay ako ng aking top 5 na Christmas tradition sa Pilipinas na masasabi ko na nami-miss ko kasi either wala siya rito sa Canada or kung meron man kakaunti lang. So itong aking top 5 Christmas traditions na miss ko na at gusto kong maramdaman ulit. Ang number 5 is yung Christmas songs sa simula pa lang ng bare months o yung September. So, hindi mawawala dyan yung mga staples tulad ni Jose Marichan, yung what's the song of Jose Marichan, Laya, that we used to sing? Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Yun. Tapos, isa ring kanta na halos kasing sikat ng kanta ni Jose Marichan is yung kay Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Ayun si Rai Rai. Baka hindi nyo nakikita. Pakita natin si Rai Rai. Ayun. Say hi, Rai Rai. Hello. Let me say hi. Oh, I'm gonna keep talking na ha. So, yun ang dalawang Christmas songs na pinaka-popular sa Pilipinas. And dito nga sa Canada, well, yung kay Mariah Carey, since international naman yung kantang yun, lagi nating naririnig. Pero dito sa Canada, sa mga radio stations, yung mga Filipino songs like yung kay Jose Marichan nga, and pati na rin yung kay Ariel Rivera, na who happens to be taga-Canada rin ngayon. I mean, nasa Canada na siya. Hindi ko lang alam kung anong province niya, I think sa Ontario. Yung kanta niya na sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. So yun, hindi natin naririnig yun sa mga radio stations dito sa Canada. Kahit na merong devoted na radio station dito for Christmas songs, yung 103.5, pero hindi natin naririnig yun. So, ang ginagawa ko na lang para maramdaman ko yung simoy at diwa ng Pasko kapag pumasok na yung mga Vermonths, dinadownload ko sila sa Spotify at mula sa Spotify, pinapatugtog ko na lang sila. May mga listahan ako ng mga Tagalog songs sa Spotify na pinapatugtog ko kapag Pasko. So yun ang ating number 5 sa listahan. Yung ating number 4 naman sa listahan is sigurado wala rito sa Canada dahil hindi ko pa to na-experience. Yung mga batang nagkakaroling sa mga bahay-bahay kapag gabi. Kung sakali na revelisyo, pasensya na kayo kami na bawaso. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Naalala ko nung bata ako talagang, nung mga bata pa kami, talagang naglilipat barangay kami. Hindi lang kami dun sa area namin, hindi lang kami dun sa barangay namin nangangaroling, kundi pupunta pa kami sa ibang mga barangay para mangaroling, para makarami kami ng kita. So, yung mga Christmas caroling ng mga bata sa bahay-bahay,
yun ang wala rito sa Canada at yun ang nami-miss namin, especially ako. Noong 2015 nga, kapag may nagkakaroling sa bahay, ayun, nakalabas ako, pinapanood ko sila, nakangiti ako, tapos bibigyan ko sila ng kahit magkano lang. Yun nga, nakakalungkot, yung dalawang chikiting namin, hindi pa nila na-experience yun, hindi pa nila na-experience makipag-caroling sa ibang mga bahay o yung may mga caroling sa bahay namin kasi nga hindi pa kami nagbabakasyon sa Pilipinas kapag sumasapit yung Pasko. So yun ang ating number 4 na nami-miss natin is yung pangangaroling ng mga chikiting sa mga bahay-bahay. Wala dito nun. And then, yung ating number 3 sa listahan is yung simbang gabi sa madaling araw. Dito sa Canada guys, may mga simbang gabi naman, pero usually ginagawa yung simbang gabi tuwing 7 o'clock ng gabi. And hindi siya sa madaling araw kasi yung mga pari dito, hindi naman sila mga Pilipino. Siguro masyadong abala sa kanila yung pagising sa umaga para magsimbang gabi. So ginagawa ng mga pari dito or ng mga simbahan dito para lang ma-accommodate yung nakagawian ng mga Pilipino na magsimbang gabi, nagko-conduct sila ng simbang gabi around 7 p.m. in the evening. Pero, merong mga simbahan dito na sasabihin natin mga swerte kasi meron silang mga paring Pilipino. So, mailan-ilan lang yun. Dito sa Vancouver, merong isa sa Surrey at saka merong isa sa Vancouver. Sa Surrey yung OLGC and then sa Vancouver yung St. Mary's. At meron din palang isa dito sa St. Monica. So, kung gusto mong ma-experience yung simbang gabi sa madaling araw, merong isang particular church na kung saan Pilipino yung pare, kailangan pumunta ron. And if so happen na malayo yung tinitirahan mo dun sa simbahan na yon, well, kailangan mong magsakripisyo. Kailangan mong gumising sa maaga, and then magdadrive ka sa simbahan na yon. And after that, kailangan bumalik and then papasok ka na sa trabaho. So, para sa ibang mga Pilipino na may mga trabaho that day, medyo abala na kung pupunta pa sila dun sa particular simbahan para magsimbang gabi. Medyo hassle na sa kanila yon. So, ang ginagawa nila is kung ano man yung simbang gabi sa parish nila, yun nga sinasabi ko, yung 7 p.m. in the evening, doon na sila nagsisimbang gabi. And hindi rin lahat ng mga simbahan dito nag-o-offer ng simbang gabi. Like dito sa amin sa Richmond, dati nag-o-offer ng simbang gabi yung simbahan namin. Pero lately, for the past 2 years, nagiging parang simbang gabi pilgrimage yung nangyayari. Ano ang ibig sabihin ng simbang gabi pilgrimage? Well, ang ibig sabihin nun is sa araw na ito, dito ka sa particular parish magsisimbang gabi, and then sa the next day, sa ibang particular parish ka magsisimbang gabi. So, iba't ibang simbahan yun, parang pilgrimage nga, iba't ibang simbahan yun na pupuntahan mo para makapagsimbang gabi nga. So, may mga simbahan na malayo sa bahay namin, kaya minsan hindi na namin nakukumpleto yung simbang gabi. Especially kung yung at this day, dun tayo sa Delta magsisimbang gabi, parang malayo na. So, hindi na namin nakukumpleto. Pero, as much possible ako, gusto kong ma-experience yung simbang gabi sa madaling araw. Eh. Kaya kahit isang beses lang sa loob ng 9 days na pagsisimbang gabi, nagpupunta ako sa St. Monica para maramdaman ko yung simbang gabi sa madaling araw. So yun yung ating number 3 na nami-miss ko sa Pilipinas, yung simbang gabi sa madaling araw. And then ang ating number 2 sa listahan is yung pagkatapos ng simbang gabi. So, ano yung, siyempre bago magsimbang gabi, nakaka-excite, di ba? Ang dami nagpupuntang mga parishioner, magsisimba, ang daming tao. Yung mga kabataan, nasa labas ng simbahan, simbang ligaw ang ginagawa nila, kasama yung mga crush nila, yung mga jowa nila, whatever. Tapos yung mga matanda, sila yung nasa loob ng simbahan. Pero, ang mas masarap na naalala ko sa akin is yung pagkatapos ng simbang gabi. Kasi yung pagkatapos ng simbang gabi, nandoon na yung mga kakanin.
merong mga nagtitinda ng bibingka, ng mga puto bumbong. Yun yung nakakamiss. Alam mo yun, yung maglalakad ka sa kalsada, medyo malayo pa lang yung nagbebenta ng bibingka, naaamoy mo na yung bango ng bibingka. Ang sarap nun. Talagang ramdam na ramdam mo yung Pasko. Kaya nung nagpasko kami sa Pilipinas noong 2015, lagi akong bumibili ng bibingka. Kasi favorite ko yung bibingka. And talagang iba yung lasa ng bibingka na pinagtrabauhan talaga, yung giniling talaga yung kanin, yung nilagyan ng itlog na maalat, ng yung niyog na ginrate. Unlike dito, although dito sa mga Filipino store dito, meron kang nabibiling mga premix na bibingka, pero hindi ganun yung lasa eh. Alam mong manufactured yung lasa. Hindi siya natural na tulad talaga ng pag binili mo sa labas, yung, di ba, yung pag may nagluluto ng bibingka, may baga sa taas, may baga sa ilalim, tapos nandun yung gitna, sa gitna mismo yung bibingka. Napakasarap nun. So, sa Pampanga, hindi masyado yung puto bumbong eh. Pero nakatikim na ako ng puto bumbong. Or at least doon sa area namin. Hindi ko alam sa ibang part ng Pampanga. Pero doon sa area namin, hindi masyado yung puto bumbong eh. Ang talagang mabenta ron is yung bibingka. And yun, pag tapos sa simbang gabi, bili ka ng bibingka, tapos uwi ka sa bahay. Alam mo yun yung hihintayin mo ng mag-umaga, na nag-aalmusal ka ng bibingka, tapos nagpapatugtog ka ng mga Christmas songs habang yung mga kapitbahay mo galing din sa simba, naglalakad, tapos kinakawayan mo. Yun yung nakakamiss sa Pilipinas na ngayon, well, wala tayong magagawa, nandito tayo sa ibang bansa, pero ganun talaga. Yun yung mga nakakamiss na part ng Pasko sa Pilipinas na wala rito. And then, for our number 1 sa listahan, walang iba kundi yung Pasko mismo, yung araw ng Pasko. Kasi sa Pilipinas, sa mismong araw ng Pasko, ano yung meron? Yung mga inaanak mo, mga pamangkin mo, minsan mga hindi mo kakilala or kakilala mo pero malalayo na. Tapos yun nga, may mga bata na hindi mo kakilala, ang kakilala mo yung mga magulang na kasama nila na nakikipag-aginaldo sa'yo. Isang pangkat ng kabataan, mag-inang Danabel at baby Rich Ann, at ang nagsusolong si Denise. Ilan lang sila sa mga kabataang namasko sa mga ninong at ninang kaninang umaga. Although merong mga tito, tita na nagtatago kapag araw ng Pasko, meron namang iba na talagang chinicheres nila yung moment na yun na para makabanding nila yung mga pamangkin nila, mga inaanak nila sa binyag, mga kapitbahay or whatever. So, especially pag yung darating is kaibigan mo na may akay-akay na anak, so hindi mo naman sila agad pauuwiin, di ba? So, makikipamasko sila. At the same time, makikipag-almusal na rin mula sa mga leftovers ng Noche Buena. So, yun yung kasarapan. Tapos pag naalala ko nung bata ko, meron pa kaming parang competition ng mga pinsan ko kung sino yung pinakamaraming aginaldo na makukuha. Usually, lagi akong talo Natatalo ako dun sa pinsan ko kasi babae siya Mas malaki yung nakukuha ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Pero okay lang. And pagkatapos nun, yung mga pamilya, sometimes manunood ng sine gamit nung mga pinagkakitaan ng mga anak nila. What is it? Okay, go. Manood daw siya sa kwarto. Gamit nung mga pinagkakitaan nila sa pag-aaginaldo. Minsan yung mga magulang na kinukuha lahat yun, tapos konti na lang yung binibigay sa mga anak. So, hopefully, wag yung gagawin yung guys. Pero, yun nga, unlike dito sa Canada, pagka araw ng Pasko, yun na sinasabi ko medyo malungkot. Kasi halos nasa bahay na lang kami, wala na kami masyadong ginagawa. Sarado yung mga mall, hindi sila nagbubukas ng mall dito kapag araw ng Pasko. Dati, parang gusto kong kahit pa paano iparamdam sa mga bata yung araw ng Pasko, pupunta sa mga kaibigan, makikipag-aginaldo. Pero hindi natutuloy yun kasi usually yung mga kaibigan din namin, nasa mga kamag-anak nila o sa mga kaibigan nila, may mga iba din silang mga lakad.
So, ang nangyayari, either natitengga lang kami dito sa bahay kapag araw ng Pasko, or kung may mga, may mga inihanda kami mga regalo sa mga kaibigan, sa mga inaanak, sa mga kaibigan ng mga bata, hinahatid namin, so nauubos yung araw ng Pasko namin, hopping from one place to another para lang i-drop yung mga regalo namin. Well, kaya mas masarap pa rin yung Pasko sa Pilipinas kasi yung amin natin guys, yung Pasko sa Pilipinas is one of the best ever tradition in the Philippines na kapag ang isang OFW or tulad kami, mga technically mga balikbayan na kami kasi mga citizen na kami rito, yun yung mga hinahanap namin na wala rito sa abroad, wala dito sa Canada, wala sa Amerika, na kapag umuwi sa Pilipinas, ang sarap balik-balikan. So, there you go guys. Yun yung aking top 5 list kung bakit para sa akin nakakamiss ang Pasko sa Pilipinas. Ang Pasko sa Pilipinas, ang pinaka-the best na naranasan ko. Kahit nung nag-Middle East ako at ngayon nasa Canada kami, iba pa rin talaga yung Pasko sa Pilipinas. And I hope kayong mga nasa Pilipinas, kung hindi pa kayo nag-abroad at kung may balak man kayo mag-abroad, i-cherish nyo kung ano yung tradition natin sa Pilipinas kapag Pasko. Kasi it's really the best experience. We can, we can brag to our friends, to our families pag lumaki na sila or pag nagkaroon ka na ng pamilya mo na hindi nila mararanasan unless umuwi sila ng Pilipinas and ma-experience nila yon for themselves. So, there you go guys. I hope nag-enjoy kayo. And kahit pa paano, if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and drop your comment kasi gusto kong binabasa yung mga comment nyo. So hanggang sa susunod guys, maraming salamat. Bye! Bye-bye, say bye-bye. Come. Say Merry Christmas to them. Bye! Merry Christmas! Merry Christmas! Bye!